Si Emilio ay may higit 70 na nais na makahanap ng taong may bukal na kalooban upang may mapag-iwanan ng kanyang mga kayamanan at ari-arian. Siya ay may stage 4 cancer at ito ay malala na. Ang sabi ng kanyang doktor ay maaaring hindi na siya magtagal sa mundo, kaya gusto niya kaagad na makahanap ng taong kanyang pwedeng mapag-iwanan ng lahat ng kanyang kayamanan. Walang anak o asawa si Emilio o kahit nabubuhay na kamag-anak. Kaya gusto niyang makahanap ng taong may mabuting kalooban na deserve sa lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng ilang taon. Matapos ang matagal na pag-iisip, ay nagpasya si Emilio na magpanggap na pulubi upang makahanap siya ng tao na may magandang kalooban na pwede niyang pag-iwanan ng kanyang mga kayamanan. Nagsimula si Emilio magpagala-gala sa langsangan habang nanglilimos at suot-suot ang sira-sira at mabaho niyang damit. Hindi na bago si Emilio sa amoy o hirap dahil doon rin naman siya nagsimula. Dahil nagsimula rin sa hirap si Emilio bago siya naging mayaman. Nakalimutan niya ng mag-asawa, makamit lamang niya ang gusto niyang maging hawang buhay. Ganito pala ang pakiramdam ng wala kang kailangang isipin. Malaya ka at magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Saad ni Emilio nang ma-realize niya sa kanyang sarili ang ilang taon niyang nasayang. Dahil sa ambisyon ni Emilio, hindi niya nasubukang lumabas o enjoyin ang kanyang buhay. Dahil laging trabaho at bahay ang kanyang inaatupag upang makuha lang ang kanyang mga yaman ngayon. Hoy tanda! Nabasag ang pagpapahinga ni Emilio nang may mga pulubing binatilyo ang lumapit sa kanya. Napalingon naman kaagad si Emilio at hindi niya inaasahan ang suntok na kanyang aabuti. Bakit mo naman ginawa yon? Halos mautal-utal na tanong ni Emilio dahil hindi niya inaasahan na sasaktan siya ng mga ito. Ibigay mo sa amin ang pera mo kung ayaw mong masaktan. Wala akong pera, saad ni Emilio dahil nagdala lamang siya ng 1,000 upang pangtawid niya ng gutom sa mga susunod na araw at hindi niya na kailangang pang manglimos. Hindi naniwala ang mga binatilyo kay Emilio at hinawakan ng dalawa ang mga kamay ni Emilio. Samantalang ang isa ay kinapkapan naman siya. Nakita nila ang 1,000 na tag-100 sa kanyang bulsa at agad iyong kinuha. Ang sabi mo ay wala kang pera. Napakasinungaling mo namang matanda ka. Ang tanda-tanda mo na nga, pero sinungaling ka pa rin. Saad ng isang binatilyo at agad na tumawa ng malakas sabay sipa sa matanda. Naramdaman ni Emilio ang sakit at naiga siya sa semento habang iniinda niya ang sakit ng kanyang tiyan kung saan siya sinipa ng mga pulubi. Pasalamat ka. Yan lang ang natumo mo mula sa amin. Sa susunod na pagtaguan mo pa kami ng pera, siguraduhin namin na hindi lang yan ang aabutin mo. Sad nila at tinuraan si Emilio bago sila tuluyan na umalis. Napahiga na lamang si Emilio sa semento hanggang sa tuluyan nang nawala ang sakit mula sa pananakit sa kanya ng mga ito. Kinabukasan ay nagsimulang mamalimos si Emilio dahil wala na siyang pera dahil kinuha na ng mga lalaki. Sinabihan pa naman niya ang kanyang tauhan na sunduin siya makalipas ang 3 araw, kaya sarili lamang niya ang katuwang niya ngayon. Hindi rin siya nagdala ng telepono dahil hindi naman niya akalain na kakailanganin niya ito. Hindi inaasahan ni Emilio na may mga ganawang klase ng mga kabataan na pati ang mga matatanda ay sinasaktan. Makalipas ang ilang oras ay nakaipon na si Emilio ng higit 200. Sapat ng pang-2 kainan niya sa isang karinderya. Habang abala siya na binibilang ang kanyang napaglimusan, ay dumating muli ang mga parehong binatilyo na kumuha ng kanyang pera. Napansin nila ang mga bariyang binibilang ni Emilio at hindi ito nais palagpasin. Mukhang marami kang pera, tanda. Ibigay mo sa amin yan kung ayaw mong masaktan. Maawa naman kayo sa akin. Hindi pa ako makain simula kahapon. Huwag naman ninyong kunin itong pera ko. Pagmamakaawa ni Emilio, sabay hawak sa kanyang tiyan dahil naririnig niya ang pagkalam ng kanyang sikmura dahil sa sobrang gutom. Muntik na muling pagbuhatan ng kamay ng mga pulubing binatilyo itong si Emilio nang may biglang pumigil sa kanila. Hoy! Ano bang sa tingin niyo ang ginagawa niyo sa matanda? Madiin na sigaw ni Anthony sa kanila at marahang lumapit sa matanda. Napansin ni Anthony na pagbubuhatan nila ng kamay ang matanda at kukunin nila ang pera nito. Kaya agad siyang lumapit. Nabigla naman si Emilio sa biglaang pagdating ni Anthony.
dahil hindi niya inaasahan na may tutulong sa kanya. "Malis ka na dito kung ayaw mong madamay rito," saad ng binatang pulubi. Ngunit ayaw ni Anthony na umatras dahil naaawa siya sa magiging kalagayan ng matanda. Kaya't nagsimula siyang makipagbugbugan hanggang sa kusa na ngang umatras ang mga pulubi at iniwan silang dalawa ng matanda. "Ayos lang po ba kayo, Lo?" Nag-aalalang tanong ni Anthony. Nabigla si Emilio sa naging kabaitan sa kanya ni Anthony dahil kahit bago pa man silang nagkita, ay nagpakita na ito sa kanya ng kabutihan. Halos iboyis pa ni Anthony ang kanyang buhay upang ipagtanggol lamang si Emilio dahil nakikita ni Anthony ang kanyang namayapang lolo kay Emilio. At dahil na rin sa awa sa magiging kalagayan ng matanda kapag iniwan niya itong mag-isa lamang. "Ayos lang naman ako, iho. Pero sana hinayaan mo na lamang ako at hindi mo na yun ginawa. Muntikan ka pang mapahamak para lamang tulungan ako," saad ni Emilio habang inaalalayan siyang umupo ni Anthony. "Lagi ko po kasing nakikita na may binubuli yung mga yon at grabe po nilang sinasaktan ng mga biktima nila. Ayoko naman pong hayaan na mangyari sa inyo yon. Lalo na po at alam ko namang may tutulong naman po ako sa inyo." Nakangiting wika ni Anthony at may kinuha sa kanyang bag na sandwich upang iabot sa matanda. "Maraming salamat sa iyo, iho." Pagpasalamat ni Emilio, nararamdaman niya na may busilak na kalooban nitong si Anthony. Inabot ni Anthony ang pagkain kay Emilio na kaagad naman niyang tinanggap. Nag-usap rin ang dalawa at nalaman ni Emilio na Anthony pala ang pangalan ng binata na tumulong sa kanya kanina. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung gaano siya kasaya na may natagpuan siyang binata na may magandang kalooban. Ang tanging iniisip lamang niya, kung nagkaanak siya ay malamang ay kasing bait rin ni Anthony, ang kanyang magiging anak. Isa sa pinagsisisihan ni Emilio ay ang hindi niya pinagtuunan ng pansin ang pagbuo ng kanyang sariling pamilya. Pagkatapos mag-usap ng ilang minuto nila Emilio at Anthony, ay nagpaalam na ang binata dahil may klase pa ito. Kaya hinayaan na lamang siya ni Emilio na umalis at kinain na ang tinapay na ibinigay sa kanya ni Anthony. Pagkatapos ng eksenang iyon, ay nagsimula na muling mamalimos si Emilio dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pangbibili ng makakain bukas. Nagsisisi siya na hindi siya nagdala ng telepono o sobrang pera bago niya ginawa ang kanyang mga plano bilang isang pulubi. Ngayon ay pakiramdam niya para siyang bumalik sa dati niyang buhay. Nang makaipon na nga ng sapat na barya si Emilio, ay bumili siya ng ilang perasong tinapay sa may bakery upang kanyang pangmeryenda. Mauupo na sana siya nang makita niya ang grupo ng maliliit na bata na namamalimos at nakaramdam siya ng awa sa mga ito. Kaya agad na nilapitan ni Emilio ang mga bata at sila ay kinausap. "Kumain na ba kayo?" Tanong ni Emilio sa kanila. Pinagbasta na mabuti ni Emilio ang mga bata at mukhang nasa edad 10 hanggang 13 lamang sila. Umiling ang mga bata bilang tanda na hindi pa sila kumakain. Narinig ni Emilio ang pagkalam ng kanilang mga sikmura, kaya't inabutan niya ang bawat isa ng isang perasong tinapay. Bigla namang napangiti ang mga bata at nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso dahil alam ni Emilio na kahit sa maliit na paraan ay nakakatulong siya sa mga bata. Hindi man enggrande ang kanyang naibigay na pagkain, ay sobrang kinatuwa nila ito. Ilang beses na nagpasalamat ang bata kay Emilio dahil hindi pa sila kumakain simula kahapon. Dahil pinaliwanag ng mga bata na ang kanilang pera na pinaglimusan ay kinuha ng kanilang ina at walang iniwang pangbili nila ng pagkain. Nang marinig ang kwento ng mga bata, kinuha ni Emilio ang kaunti pang barya sa kanyang bulsa at muling bumili ng tinapay at maiinom sa bakery at iniabot sa mga bata. Nagpasalamat silang muli kay Emilio at agad na kinain ang tinapay sa sobrang gutom. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw na dumadaan si Anthony kay Emilio at binibigyan ito ng kaunting pagkain. Hanggang sa matagpuan na lamang ni Emilio na hinihintay niya na ng kusa si Anthony, lalo na't natutuwa siya sa binata sa sobrang busilak ng puso nito. "Anthony," saad ni Emilio nang makita si Anthony papalapit sa kanya. Binuksan ni Anthony ang kanyang bag at ang amoy ng masarap na pagkain na adobo ang siyang umalinsay. Iniabot ni Anthony ang pagkain kay Emilio kasama ng sandwich na kanyang ginawa. Sobra namang nagpasalamat si Emilio dahil meron na naman siyang makakain. Halos araw-araw na yung ginagawa ni Anthony na tuwing umaga ay binibigyan niya ng pagkain si Emilio. Hindi man tumarami,
Ngunit sobrang laki na ring pasasalamat ni Emilio dahil meron na siyang pantawid gutom. Maraming salamat sa lahat ng binibigay mo sa akin, Anthony. Hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan sa lahat-lahat. Dahil sa iyo hindi ako gaanong nakakaranas ng gutom. Kaya maraming salamat talaga sa lahat. Pagpapasalamat ni Emilio. Hanggang dito pa lamang po ang aking naitutulong. Kaya sana po ay ma-enjoy niyo po ang pagkain. At least kahit papaano po at kahit sa kaunting paraan ay nakakatulong po ako sa inyo. Saad ni Anthony dahil alam niya sa kanyang sarili na yun pa lamang ang tulong na kaya niyang ibigay. Nagpasalamat muli si Emilio at sinabi kay Anthony na sobra-sobra na ang ginagawa ng binata para sa katulad niyang pulubi. Hindi naman na nagtagal pa si Anthony at nagpaalam na kay Emilio dahil malapit na siyang malate sa kanyang klase. Kaya hindi na siya pintagal pa ni Emilio at hinayaan na ang binata na makaalis upang makapunta sa kanyang eskwelahan. Kinabukasan araw ng Sabado ay nakita ni Emilio si Anthony na malungkot kaya't agad niyang nilapitan ng binata. Gusto niyang tanungin kung ano ang problema nito dahil nakatulala si Anthony habang nakatingin sa malayo. Kaya alam na kaagad ni Emilio na malalim ang kanyang iniisip. Malalim ata ang problema mo, iho. Wika ni Emilio at naupo sa tabi ni Anthony. Pwede po ba ako magsabi sa inyo ng problema ko? Tanong ni Anthony at napabuntong hininga. Oo naman, iho. Sagot ni Emilio na handang makinig para sa binata na parang tinuturing niya ng anak. Nagsimula namang magkwento si Anthony kay Emilio. Nalaman ni Emilio na ang problema pala ni Anthony ay ang kanyang pag-aaral. Gusto po kasi nila mama at papa na huminto na raw po muna ako sa pag-aaral dahil hindi na raw po nila ako kayang pag-aralin. Ang sabi ko po sa kanila ay magtatrabaho na lamang po muna ako upang matustusan ng pag-aaral ko. Kaso hindi po sila pumayag eh. Ang sabi po nila sa akin ay tumulong na lamang daw po akong magtrabaho para mapagtapos ng pag-aaral ang mga nakatatanda kong kapatid. Tapos kapag may trabaho na raw sila, ako na raw po ang pag-aaralin nila. Ang kaso ayoko po na gano'n ang mangyari dahil ayaw ko pong huminto sa pag-aaral. Gusto ko rin pong mag-aral gaya nila pero mukhang iba po ang nais ng mga magulang ko. Kaya ang sabi nila ay tapusin ko na lamang daw po itong school year at mag-stop na daw po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi ang pangarap ko lang naman po ay makapagtapos ng pag-aaral ng maaga para makahanap po kaagad ng trabaho. Paliwanag ni Anthony. Bigla namang nakaramdam ng awa si Emilio dahil kahit siya noong kabataan niya ay naranasan din niya. Muntikan na siyang hindi makapag-aral noon kasi maagang namatay ang kanyang mga magulang. Kaya't kinakailangan niyang magtrabaho upang sustentuhan ang kanyang pagkukolehiyo. Mabuti na lamang at malayo ang narating ni Emilio kaya't naiintindihan niya ang nararamdaman ni Anthony. Pinayuhan ni Emilio si Anthony na gawin ang nais ng kanyang puso. Kung nais ni Anthony na makapagtapos ng pag-aaral, ay yun ang kanyang gawin. Sikapin niya na mag-aral ng mabuti habang ginagawa ng paraan ng pagtatapos. Ngunit alam ni Emilio sa kanyang sarili kung sino ang pagbibigyan niya ng kanyang yaman. Nais niyang iwan lahat kay Anthony ang lahat ng kanyang ari-arian, lalo na at wala rin naman siyang natitirang mahabang buhay. Alam ni Emilio na mapupunta sa maayos na paraan ang kanyang pera. Maya-maya ay nagsitatingan ang mga tauhan ni Emilio at nagpakilala siya kay Anthony bilang isang bilyonaryo. Dahil doon ay sobrang nagulat si Anthony sa totoong pagkatao ni Emilio. Inimbitahan ni Emilio si Anthony na sumama sa kanyang mansyon upang ipakita kung saan siya nakatira. Walang alinlangan na sumama si Anthony sa matanda dahil buong tiwala niya rito at para na rin niya itong tinuturing na tunay na kapamilya. Nagulat si Anthony nang makita ang malaking bahay ni Emilio. Nakita naman ni Emilio sa mga mata ni Anthony ang sobrang pagkamangha. Ngunit hinayaan niya na lamang ang binata na pagmasdan ng kanyang mansyon at nagpalit siya ng kanyang damit. Isunuot nga niya ang kanyang mamahali na damit na tuxedo. Gulat na gulat si Anthony dahil ang matandang pulubi na kanyang tinulungan noon ay isa palang bilyonaryo at namangha siya sa mamahaling kasuotan nito. Nagpahanda naman ng maraming pagkain sa kanyang mga tauhan ng Don at sinigurado na mapubusog si Anthony dahil alam niya sa kanyang sarili kung gaano kalaking tulong ang ibinigay sa kanya nito. Hindi man to ganun kalaki, pero para kay Emilio ay sobra-sobra ang ibinigay sa kanya ni Anthony. Kaya gusto niya itong suklian ng sobra-sobra rin. Nilibot ni Emilio si Anthony sa malawak niyang mansyon
At sobrang hindi makapaniwala si Anthony sa mga sinasabi sa kanya ni Emilio. Hindi makapaniwala si Anthony na plano talaga ni Emilio ang magpanggap bilang isang pulubi upang makahanap ng taong merong mabusilak na puso. Hindi niya sinabi kay Anthony ang parte kung saan iiwan niya sa binata ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil gusto niya itong sorpresahin, sinabi ni Emilio kay Anthony na kung hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang, ay siya na ang magpapaaral dito. Noong una ay tinanggihan pa ni Anthony dahil nahihiya siya. Pero sa pagpupumilit ni Emilio, ay pumayag na rin ito. At alam ni Emilio na nahihiya lamang si Anthony kaya tinatanggihan siya. Pero alam rin naman niya na sobrang kailangan ito ng binata. Lalo pat, naikwento rin ni Anthony kay Emilio ang kanyang mga pangarap. At na-inspire naman si Emilio sa pangarap na yon ng binata, na mas lalong nakapagpursige sa kanya na ito ay tulungan. Nag-usap sina Emilio at Anthony kung papaano niya ito tutulungan. Ang kanilang napag-usapan ay babayaran ni Emilio ang lahat ng tuition fee ni Anthony hanggang sa makagraduate ito. Bibigyan rin niya ng 20,000 na allowance si Anthony kada buwan. Nang marinig ni Anthony kung gaano yun kalaki, ay agad siyang tumanggi. Ngunit sinabi ni Emilio na kung sa tingin ni Anthony ay sobra ang kanyang pera na ibinibigay, ay maaaring ibigay tulong ni Anthony sa kanyang mga magulang ang sobrang pera. Bigla namang napaisip si Anthony at naiintindihan niya na ang magandang intensyon ni Emilio sa kanya, kaya't pumayag na rin siya sa huli. Dahil alam ni Anthony sa kanyang sarili na lahat ng binibigay sa kanya ni Emilio ay kailangan na kailangan ng kanyang pamilya. Pinaayos rin ni Emilio ang kontrata sa kanyang lawyer patungkol sa lahat ng napag-usapan nila ni Anthony upang maging legal lahat ng ito at dokumentado. Walang alinlangan pumirma ang binata sa kasunduan, lalo na at binibigyan siya ng magandang oportunidad ni Emilio na alam niyang hindi niya dapat palampasin. Samantala, alam ni Emilio sa kanyang sarili na tama siya ng napiling tao na pag-iwanan ng lahat ng kanyang mga business at lahat ng kanyang ari-arian. Dahil nakita niya kay Anthony na hindi ito ganid sa kahit anumang halaga ng pera. Dahil ilang beses tinanggihan ni Anthony ang kanyang alok. Pero dahil nais na makatulong ni Emilio, ay pinilit niya ito kay Anthony. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay inihatid na ni Emilio si Anthony sa kanyang tahanan. Ang mga sumunod na linggo ay sinama ni Emilio si Anthony sa mga feeding program para sa mga homeless, lalo na sa mga bata na nasa lansangan lamang nakatira, at ang pagbibigay rin ng mga gamit sa bahay ampunan. Sinama rin ni Emilio si Anthony sa mga pagkuha sa mga bata sa lansangan at dalhin sila sa mga bahay ampunan kung saan sila maaalagaan ng tama. Sobrang nag-enjoy si Emilio sa kanyang mga huling sandali, kahit pa sobrang nahihirapan siyang kumilos dahil sobrang lumalala na ang kanyang cancer. Ngunit gusto niyang sulitin ang kanyang mga huling sandali sa mundo dahil simula nang dumating si Anthony sa kanyang buhay, ay pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng pangalawang pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na ngang namatay si Emilio at lahat ng kanyang ari-arian at pati na rin mga business ay iniwan niyang lahat kay Anthony. Sobrang nabigla doon ang binata na iniwan sa kanya ni Emilio ang lahat ng yaman nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan ang mga nangyayari dahil ang alam lamang niya ay ang pag-aaralin siya nito. Sobrang nasaktan at umiyak si Anthony sa burol ni Emilio at sinisigurado na palagi niyang dadalawin ang puntot ng matanda. Nang matanggap ni Anthony ang mga pamana ni Emilio sa kanya, ay pinagpatuloy niya ang mga ginagawa ni Emilio noon na pagdodonate sa mga bahay ampunan, pagpapakain sa mga pulubi at iba't ibang mga proyekto. Alam ni Anthony na magiging masaya si Emilio kapag nakikita niya na pinagpapatuloy ni Anthony ang kanyang mga simulan. Naninibago si Anthony sa lahat ng yaman na kanyang nakuha, pero hindi niya yun pinagdamot sa kanyang pamilya, sa mga taong tinutulungan dati ni Emilio at sa mga taong alam niyang dapat na tulungan. Nilagay ni Anthony sa maayos na paraan ang perang iniwan sa kanya ni Emilio, dahil tulad ng turo sa kanya ni Emilio, ay maging matulungin siya sa mga nangangailangan, dahil balang araw, lahat ng kanyang mga pinagagagawa ay magkakaroon din ng sukli. Ngunit hindi inaasahan ni Anthony na ang simpleng pagtulong niya sa dating pulubi ni si Emilio ay siyang magpapayaman pala sa kanya. Tumutulong si Anthony na walang hinihintay na kapalit, pero sobra-sobra ang binigay sa kanya. Sa pagsisimula ng bagong buhay ni Anthony, sobrang pasasalamat niya kay Emilio sa pagbabago ng kanyang buhay at pagbibigay ng isang maginhawang buhay na hindi inaakala ni Anthony na kanyang mararanasan.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit, kung karapat dapat naman itong tulungan.